ginagawa po ngayon kaysa doon sa pagsamba nila noon in the Old Covenant. So example doon, in the Old Covenant, sa pagsamba nila, mayroong pag-aalay. No? Pag-aalay, ibig sabihin may hayop o meron silang alay na ihaharap doon para sa kanilang pagsamba. But for now, hindi natin ginagawa na yun, no? In the New Covenant. So tayo ay sumasamba, pine-present natin, hindi na yung hain ng mga hayop, kung hindi yung haing ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. So that is living now on the New Covenant. So, yung topic naman natin is about a man in the gap. So, ito yung patungkol sa pag-intercede, mga kapatid. Pananalangin pa rin. So, ikaw ay nananalangin doon sa bansa mo, nananalangin doon sa ibang tao, papaano tayo manalangin sa bagay na yan? But for this, in the New Covenant, makikita natin a New Covenant look at intercession. So, tignan na po natin, si Ryan Clicker po. So, what is intercession? Sabi niya in 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. I urge, sabi ni Paul, then first of all, requests, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for everyone. For everyone. So for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. So ito po ay pinamamanit ni Pablo na ipanalangin din ninyo yung mga namumuno sa inyo. Okay? Yung mga hari o sa panahon na natin ay mga pangulo, presidente. Sapagkat yun po yung maka-Diyos na pamamaraan. Kaya nga sa halip na ibas natin yung government natin, ipanalangin natin, di ba? Kasi tayo ay nandun nakapaloob sa bagay natin. So, okay, balik tayo sa pin. Hello. Okay. So, what is intercession? To pray to God on someone else. Paano natin itapid pananalangin? Kaya sabi nga, kapatid, ipanalangin, sama mo naman ako sa panalangin. Mga ganon. So, that is intercession. To speak up on someone else behalf. And lalo na pag kami mga kaibigan pa tayo na Christian, di ba? Sabi ni, isama naman ako God sa prayer kasi malakas ka kay Lord. Narinig mo na ba yun? Kaya, gano'n. Sister, isama mo ako sa prayer kasi malakas ka kay Lord. So, sabihin, yun ay tinitignan nila na ikaw ay may authority. May panalangin sila. Okay? So, nakikita ng iba yun. So, that is intercession. Okay. Titignan po natin yung naging intercession between God and man. So, sa buhay nito ni Abraham at saka buhay ni Aaron. So, kay Abraham, sabi niya, two Old Testament passage. Una kay Abraham in Genesis 18, verse 22 to 23. We will see how Abraham's intercession did not succeed. So, si Abraham, pag sinabi intercession, ito yung magiging tagapamagitan ka. Between dun sa Diyos at dun sa pinapanalangin mo. Si Aaron naman, Aaron's intercession succeed, and how Aaron is a beautiful picture of Jesus. Okay? So sa dalawang ito, titignan natin yan. Unahin natin si Abraham. So Abraham failed intercession. Saan? Sa Sodoma at Gomorrah. Okay? So sinabi ni Abraham, nalaman niya, nagugunawin yung Sodoma at Gomorrah. Nakipag-intercede siya doon sa Panginoon. Nag-intercede siya. So, pinalangin niya yung Sodoma at Gomorrah na huwag gunawin ng Diyos. So, ang Diyos, pinakikinggan si Abraham. Sabi niya, the man turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Then Abraham approached him. When you sweep away the righteous with wicked, what if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep away and not spare the place of sake of 50 righteous people in it? So nakikipag-bargain dito si Abraham kay Lord. Bakit mo naman, Lord, gugunawin yung Sodoma at Gomorrah? Paano kung 50 katao na matuwid dyan? Gugunawin mo ba yung mga masasama na parurusahan mo kasama yung mga
matuwid. Parang ini-intercede ni Abraham itong taga Sodom at Gomorrah. So sabi niya, far be it from you do such thing to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike, parehas ba ng treat? Far be it from you, will not the judge of all the earth do right? Okay. So parang sinusubukan niya, Diyos. Lord, alam ko naman na righteous ka, pero makatarungan ba na parehas parusahan yung masama at mga matuwid? O parang binabargay ni Abraham ito. So Abraham was interceding for God to spare Sodom. He appealed to God's justice by asking if God would destroy the righteous together with the wicked. He then asked if God would spare it for 50, 45, 30, 20, finally 10. Each time that Abraham lowers the number, God agreed to spare the city. Hindi napansin ni Abraham na kahit pauntiin ni Abraham yung bilang na yun, nag-agree pa rin si Lord na hindi niya gugulawin. Amen. Di ba? So, kahit pabawas ng pabawas yung sinasabi ni Abraham na righteous people doon, kung pabawas ng pabawas, kung ikaw si Lord, 5 na lang pala yun, gunawin na natin. Di ba? Pero si Abraham, habang binabawasan niya yung number, uma-agree lang si Lord, no? Na hindi niya gunawin. So, why Abraham's intercession? Bakit? Una, fear, honor, he prays. Kung paano siya mag-pray. Una, fear and trepidation. Takot. Nanalangin siya, then takot siya. Diba? Call himself dust and ashes. He begs, may the Lord not be angry. Let me speak just once more. Not confident of God that just promised to make for him a great and mighty nation. So may unbelieving pa rin dito sa Abraham. Nasa simula't simula, nakalimutan niya yung pangako ng Lord sa kanya na pararamihin siya ng kasindami. Diba? Yung kanya lahi. No? Paparamihin ng kasindami ng bituin sa langit at alabok sa karagatan. So, bakit nag-fail? Because the wrong manners of praying. Okay? Una, hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Pangalawa, nananalangin siya dahil takot lang siya. Okay? Pangatlo, kailangan pa niya mag-beg. Ibig sabihin, hindi relationship yung build sa kanya. Kasi bakit? Kailangan pa niya mag-beg para pakinggan ng Lord. Doon pa lang sa pagpapababa niya ng number, hindi niya ba nakita na ganun kamaawain ng Diyos? Amen? So, it is faith. In the New Covenant, no need to beg nor fear our Daddy God. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So, ganyan ang Diyos. Ayaw niya na lumapit ka sa Kanya ng puso. Diba? Kasi nga, yung time na to, wala pang law. Okay, Abraham, diba? Pagkaralan natin nun, Abraham's covenant. Wala pang Mosaic law. So, nung time na yun, pag natakot ka, ibig sabihin, it signs na it is unbelief. Ito yung signales ng unbelief, mga kapatid. Okay? Doon na nagsisimula yung pag-aalinlangan mo kung sino yung Diyos na meron ka. Okay? Pangalawa, manner is up. Why didn't Abraham continue down to only one righteous? God already agreed 5 times. Why not ask once more? Diba? Sa lahat ng sinabi niyang pagtawad, umaagree sa kanya si Lord. Diba? So he seemed to regard God as distant and reluctant to move on our behalf. He was known as a friend of God. Ano yung nakalimutan ni Abraham? Identity niya that he is a friend of God. Okay. So, in the end, Sodom was destroyed except for Lot and family. Sabi niya sa 2 Peter, and delivered righteous Lot. So si Lot, di ba? Alam mo ba kung bakit naging righteous si Lot doon?
Because of Abraham pa rin. Because of His promise to Abraham. Pedigree. Yung lineage ni Abraham. Kung tutusin si Lot, kasama dapat sa judgment. Yun yung picture natin, mga kapatid. Dapat kasama tayo sa judgment. But because of Jesus, di ba? Tinuring tayo matuwid sa harapan ng Jesus. Amen? Senaryo ni Lot, iniwan niya si Abraham. Diba? Hindi siya nakinig kay Abraham kung sinabi ni Abraham. Sabi ng Panginoon sa atin, aalis tayo dito sa lugar na ito at tutungo tayo sa pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Si Lot hindi naniwala kay Abraham. Diba? Ang ginawa niya, diba tumira sila dito sa Sodom at Gomorrah? Pero dahil kay Abraham, dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham, nadamay si Lot dun sa pangako ng Diyos kay Abraham. So, God fulfilled His promise to Abraham. Kaya nga kahit ano yung misbehavior o bad behavior natin, hindi yan magbabago na tayo'y matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang tinitignan ng Diyos, si Jesus. Kasi siya yung katipan. Si Jesus ang katipan ng Ama, hindi tayo. Amen? Praise God. So, in the New Covenant, because of Jesus, our great high priest, we don't have to intercede the way Abraham did. Hindi natin kailangan mag-beg na kapatid. Amen? Hebrews chapter 4 verse 16. Anong sabi niya? Let us then approach God's throne of grace. Sa ibang version, let us come boldly to the throne of His grace. Diba? With confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng kumpiyansa sa paglapit sa Diyos. Ito yung pananalangin sa iyong covenant. Pag nananalangin ka, mga kapatid, ikaw ay nananalangin na may kumpiyansa doon sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen. Na alam mo, kapag nananalangin ka, may kasagutan si Lord doon sa panalangin mo, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa kanyang kaisa-isa. Amen? Amen? So, paano ka hindi magkakaroon ng kumpiyansa? Kasi kung sa sarili mo, ang iisipin mo ganito, gaya ni Abraham, dapat ba ako? Dapat ba ako sa Panginoon para pagbigyan niya yung aking hindi? Diba? That is in the old covenant. Kasi ang tinitingnan mo kung yung pagiging tapat mo sa Diyos. Pero ngayon, nananalangin ka, tinitingnan mo yung katapatan ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen. So, magkaiba po yun, mga kapatid. That is confidence in the finished work of Jesus. So ito na, tingnan naman natin si Aaron, na siya po yung larawan ni Jesus. So, Aaron has complete intercession. Bakit naging complete? Ito po yung sa number 16, verse 46. Then Moses said to Aaron, take your censer and put incense in it, along with burning coals from the altar, and hurry to the assembly to make atonement for them. Wrath has come out from the Lord. The plague has started. Alam niyo po, nagkaroon dito ng plague o ng salot. Bakit? Because of rebellion. Okay? Nung nagsimula yung plague, dahil nagaling ng Diyos, nagkaroon ng salot ng time na yun. Sabi ni Moses kay Aaron, pumunta ka doon sa altar at kunin mo yung insenso. Diba? At sindihan mo yung coal o yung huli, yung baga para ilabas doon ngayon sa nagkakaroon ng salot. So ginawa ni Aaron. So Aaron did as Moses said and ran into the midst of assembly. The plague had already started among the people, but Aaron offered the incense and made atonement for them. Aaron, he stood between the living and the dead, and the plague stopped. But 14,700 people died from the plague, in addition to those who had died because of Korah. Then Aaron returned to Moses at the entrance to the tent of meeting, for the plague had stopped. Kung sinimulan ni Aaron ilabas yung insenso, although marami nang namatay, tumigil po yung salot. Amen? Tumigil po yung salot.
So, the picture of Aaron is no other than our Lord Jesus. So, Aaron as our intercessor. He carried a censer with burning coals and incense sprinkled over it. Ano po yan? Yung smoke fragrance. Ito po yung mabangong samyo, no, na nakalulugod sa Diyos. Sinisindihan po nila ito in the Old Testament para maging mabangong samyo sa Panginoon, pagsamba. Now, time na yun po yung ginagamit. Pero in the New Covenant, ang naging mabangong samyo sa Diyos ay yung pag-aalay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yung po yung mabangong samyo sa Panginoon. So, when you are in Christ and believe in the finished work of Jesus, the curse, the plague, was already stopped. Tapos na yung plague sa buhay mo. Kaya ng ginawa ni Aaron. So, God's people, the work of intercession. Censer, full of sweet odors, acceptable to God. The merits of Jesus, His righteousness, His obedience, as He is ever before God's throne with His censer, Jesus present His merits in our behalf. Yung po yung naging mabangong samyo ngayon sa Diyos. Yung perfect na pagsunod ni Jesus at yung kanyang sakripisyo sa krus. Yun po yung naglalarawan doon sa insenso. Kahit ngayon, tumigil yung plague. Yung nilabas ni Aaron. Sa panahon na natin, ang high priest natin, si Jesus. Amen? At yung insenso na kanyang ginamit ay yung kanyang buhay bilang mabangong alay sa harapan ng Ama. Amen? So, Aaron as interposer. Kanina, intercessor, siya naman din ay ang interposer. O siya yung talagang tumanggap. Di ba? Talagang siya yung humato, mga kapatid. Sabi niya, as Aaron, the high priest, stood between the living and dead, the plague was stayed. Kung ikaw si Aaron, nakikita mo na ang nasa labas ng templo ay nagkakaroon ng namamatay kasi may plague. Kasi yung mga tao lang sa loob ng templo, yun lang yung hindi na-apektuhan ng plague. O yung temple, picture of Jesus. When you are in Christ, walang epekto sa iyo yung nangyayari na plague sa paligid. Kaya nasabi sa Psalms 91, di ba? 10,000 may fall at your side. Di ba? 10,000 at your right hand. It shall not be unto your household. No evil can touch you. Amen? Kasi kay Jesus ka, na kay Jesus ka. So, yung nangyari po na ito, lumabas si Aaron. Binuwis niya yung buhay niya. Diba? Hindi siya sigurado kung tatanggapin ba ng Diyos yung insenso na yun, yung time na yun. E paglabas niya, hindi na rin karapat-dapat, patay. Diba? Pero yung time na yun, ang nasa isip at puso ni Aaron, gaya ni Jesus, ay yung mga tao na nandun sa taas. Ganun din yung nasa puso ni Jesus, nung siya'y naparusahan. Habang inaagupit ang Panginoon, tayo yung nasa isip niya. Habang siya'y nakabayubay doon sa cross, na humihingi ng tawad, ikaw yung hinihingi niya ng tawad. Amen? So si Aaron is the interposer. Our rebellion against God would have resulted in eternal death for us. But Jesus came in among us and interposed between that wrath and us. But the chastisement for our peace was upon Him. Amen? Ilagay sa Kanya lahat ng fault at galit ng Diyos. So Aaron, the gracious priest. Si Korah, ito yung mga nangunguna na mga lider-lideran din doon na nagre-rebelde kay Moses. Kakala Aaron. No? So, kaya nagkaroon ng plague. Kaya nagkaroon ng salot. Kasi talagang gusto na nilang patayin si Moses panahon na yun. So, he did not seek vengeance but rushed to save the people from plague. Tao, ikaw si Aaron. Kaya na yan, mababende ang mga yun. Hindi naman mga nagtatay dyan, hinayaan nyo na yan. Ganun yung tao eh. Pero pag nilagay ka pala ng Diyos yung puso niya sa iyo, magkakaroon ka rin ng
heart man. Kahit rebelde ng tao, kahit hindi nakikinig sa iyo, kapatid, talagang hindi mo kayang tiisin. Diba? So, he did not seek. Alam mo, isang binigyan ng puso na ganyan, yung mga tatay. Diba? O, advance happy Father's Day sa mga tatay. Ano? O, kahit anong salita ng asawa ninyo, hindi mo pa rin matiis. Diba? Ganun yung puso ng isang ama, isang asawang lalaki. So, he did not seek vengeance, but rushed to save the people from them. Similarly, despite our rebellion against him, Jesus did not seek to avenge himself, but came among us to die and to save us. Palakpakan natin. Amen? So the people were ready to perish, and he was ready to save. Ready si Aaron to save them. Time na yun. He was ready. Hindi niya ikalintana. Nabaka siya din. Madamay doon sa place na yun. Ganun din si Jesus. Nung siya'y pumunta dito, hindi siya pumunta dito, sabi na para paglingkuhan siya. Hindi para maglingkod at mamatay hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. That is the heart of our great high priest. Pangapat, Aaron as the only mediator. So he went out alone, he stood alone. So Christ stands alone as Savior and mediator. So tandaan natin, number one, na nag-uugnay sa atin ngayon ay si Jesus. Uugnay sa atin sa Diyos. Siya yung nananalangin para sa atin. He is our intercessor in heaven ngayon. So mga kapatid, yung ginawa ni Jesus para sa atin, wala na pwedeng mag-akusa sa iyo ng Diablo ngayon. Because Jesus is already in the right hand of the Father. Amen? So in 1 Timothy chapter 2 verse 3, this is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved. Anong gusto ng Diyos? Gusto niya maligtas lahat. Yun ang gusto talaga ng Diyos. Plano ng Diyos na maligtas ang lahat. Sabi niya, and to come to a knowledge of the truth, for there is one God and one mediator. Dito pa, napapatunayan natin ng Diyos si Kristo. One God, one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. So who gave himself as a ransom for all people. This is how us now be witness at the proper time. Kapatid, si Jesus ang tagapamagitan sa atin, sa Ama at sa atin. Amen? Kaya nga wala ibang padrino. Tayo tumawag ng ibang padrino. Walang ibang sugo. Diba? Si Jesus lang yung sinugo ng Ama. Kaya nga hindi ka maliligaw kapag alam mo at nakapokus ka doon sa ginawa ni Jesus para sa atin. Diba? Hindi mo na kailangan ng ibang kung sinong tao na maging mediator between you and God. So, Aaron was beautiful type of Christ. The intercessor, the interposer, gracious priest, the only mediator. Amen? Si Aaron, ano lang siya? Anino lang siya. O shadow ng tunay na intercessor natin. Walang iba kundi si Jesus. Amen? So, number 2, the misrepresentation. The two common misrepresentation for intercession is this. Okay. A, in our land and standing in the gap. Ano po ito? So, meron pong panalangin sa Old Covenant, mga kapatid, na kapag nananalangin sila, na sila po'y nananalangin sa kanilang bansa, kailangan meron silang mga bagay na gawin para pakinggan ng Diyos. Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then what? I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. So, merong will. Kondisyon. Sabihin, may condition. It is conditional. Okay? Kasi kapag ginawa nila to, and they pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven.
pakikinggan mo sila dito sa kalangitan. So open news to all people to intercede for the nation. Promise given to Israel at dedication of Solomon's temple. God has no covenantal relationship with other nations. Today, our sins have been forgiven. The land healed because of the blood of Jesus that shed. Pag may nagyayari sa kunan mo, kailangan mag-intercede sila. At kapag sila ay nag-intercede, kailangan nila may mga bagay na gawin. Kailangan nila mag-fasting, kailangan nila magsuot ng sako, kailangan nila magtagay ng buhos sa ulo. Minsan, pag kami nagawa ng malaking kasalanan, kailangan pag-ahit ng mga ulo. Diba? Sabihin, kalbo talaga yun. Bilang tanda na sila ay tumatalikod sa kasalanan. So, ibig sabihin, it is conditional. Kailangan mo munang gawin para mapakinggan ka. In the new covenant, ito ang maganda. Your sins are forgiven. Why? Because the Lamb of God is already slain for your sin. Amen? Siya na yung nakatay. Siya na yung pinausahan. Amen? Kaya nagkaroon din ng kagalingan. At saka dati, ang pagtugon lang ng Diyos ay para sa Israel. Hindi sa ibang nation. Kaya nga sabi, I am the Lord your God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So parang sinasabi niya na yung covenant ko sa kanila lang. Wala akong pakialam dun sa ibang mga nation. Because that is in the old covenant. Now, kahit anong dahil ka pa, pag na kay Jesus ka, God hears your prayer. Amen? Sabi niya, the blood of Jesus that shed, healed our land. Kasi dun sa Garden of Eden, na-curse yung ground. Diba? Sa garden. Sa New Covenant, tinubos tayo ni Jesus dun sa curse na yun. Sa garden din. Saan? Sa Gethsemane. Dun tumulo yung dugo ni Jesus. Diba? Yung agony, prayer. Diba nag-pray si Jesus doon? Ilayo mo po ang sako ng kopang ito. And so much stress, Jesus sweat blood to redeem us from the curse of the wrath. Amen? So, na-curse doon sa garden, na-redeem doon din sa garden. Wow! Hallelujah! Praise God! So, ano Jesus is our temple. His use of verse, not just a wrong use, but also hides an important truth about Jesus. The passage about God choosing the temple as the place where His eyes and ears will be attentive prayers there, and His name will be there forever. The temple is a type that points to Christ. Kasi dati, mananalangin na pag nandun ka sa templo. Kasi doon lang daw pinakinggan ng Diyos yung mga panalangin. Okay? So as a holy nation, we are also being built up into a holy temple. Living stone, resting upon and resting in the living precious cornerstone, which is Christ. Pero ang tunay na templo talaga para sa Diyos ay ikaw. Amen? So, nasaan ka man, ando ka man sa church, nasa bahay ka man, nasa office ka man, yung prayer mo nare-relate to Diyos. Kasi yung ikaw ay templo ng banal na spirito at spirito ng Diyos. That is spirit of grace. Hebrews chapter 10, verse 29. So how does this relate to 2 Chronicles 7:14? After the cross, the shadow is replaced by the reality of Christ Himself. So the promise made to Solomon has been fulfilled, amplified in Christ. Prayers previously made in the earthly temple are now made in Christ. Yung promise ng Diyos about temple, hallelujah, akala ng tao, it is a temple, yung building lang. Pero hindi nila alam, that is only a shadow na sinasabi ng Diyos. Ang tunay na templo na gustong panahanahan ng Diyos ay ang ako mismo. Amen? That time, ay
medyo, ano sila, ang tawag dito, para silang, masyado silang conscious sa pag-build ng temple. Kasi ang akala nila, doon na nakikipag-diin ng Diyos. Okay? Pag walang temple, hindi makapaniig ang Diyos sa kanila. Pero ang totoo, yun lang po ay larawan at yun ay anino ng darating. Walang iba kundi si Jesus. The true temple is Christ, mga kapatid, na siyang nananahan sa iyo ngayon. Kaya nga ang Diyos, sabi nga yung pangalang Emmanuel, God is With us. With us. God is with us. So, ibig sabihin, dahil sumasayo ang Panginoon, nananahan siya sa iyo. Sa simula't simula, ang gusto ng Diyos is to fellowship to us. Gusto niya makipag-fellowship sa atin. At noon, nakikipag-fellowship ng Diyos in the altar, in the Ark of the Covenant, which is the picture of Jesus. Ngayon, nung bumaba si Jesus, dumating yung kapahayagan ng Diyos ay sumasakot. Amen? Hallelujah. So, how? Sabi niya, worship previously performed between temple walls in Jerusalem is now done in spirit and in truth. Everywhere. You can worship God. Dati, medyo strict sila. Yun pala yung word. Strict sila pagdating sa pagsamba. Hindi sila makasamba. Kailangan muna nilang mayroong templo sa sambahan. Kapag hindi sa templo, hindi sila makasamba. Pero sabi ni Jesus, darating ang panahon na ako'y ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan at sa kahit saan. Amen? So, Solomon invoked the name we now know to be the name above all names, which is Jesus, in whose name we now pray. Dati hindi nila alam paano manalangin sa Diyos. Amen? Kaya ngayon pananalangin nila, napakahaba. Napakatagal. Talagang umahabot ng araw, mga kapatid. Dahil hindi nila alam kung tama ba yung pananalangin nila. Pero sa atin, we know na ang prayer natin ngayon, tama at naririnig ng Diyos, hindi dahil sa mga dami ng salita, kung hindi dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. The name of all names. Amen? Hallelujah. So, we are the holy nation, believing Jews and Gentiles, the largest nation in the world, a spiritual diaspora that will know no boundaries. Ibig sabihin, wala nang pagkakaiba, Hudyo at mga Hindi. Pinakikinggan ng Diyos. Once na ikaw ay natin Kristo, kapatid. Amen. So, standing in the gap, in Ezekiel chapter 22, verse 30, I look for someone among them who will build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land. So I will not have to destroy it, but I found no one. Now, first used for is standing in the gap, intercession, or identificational repentance. This is the idea of unless enough people stand in the gap, God will send judgment of the city in the land. Walang mamamagitan sa Diyos at sa tao. Wala magkakaroon ng judgment. Amen? So, ang nangyari, but God was only looking for one righteous to stand in that gap between man and him. So, to stand before him in the gap. Jesus stood in the gap for us to satisfy the wrath of God towards sin. Para mapawi yung galit ng Diyos sa sanlibutan, kailangan may pamagitan doon. At kailangan may tumanggap ng galit ng Diyos. Sino yung tumanggap? Si Jesus. Kaya now, He is a happy God. Sabi niya, in this is love, not that we love God, but that He loved